Another day, another influencer house tour, my lods. Today ngayong araw, sisilipin natin ang bahay ni Ma'am Sachna Laparams. Sachna. Silipin natin kung sa huli ba ng video na ito ay kaya ko na i-pronounce ang kanyang pangalan. Let's go! Kamusta mga sexy love? Nandito na naman po ang inyong lingkod. It's Sachna, baby. Okay. So, ganun pala i-pronounce yung pangalan ni Ma'am Sachna. I get it. I understand now. Now, tignan natin itong bahay ni Ma'am Sachna. From the exterior, mukha siyang medyo modern contemporary na may halong Japanese zen. Itong mga halaman is very, very Japanese zen. Yung pagkaka-landscape banda rito. And then, yung pinaka-overall na itsura niya, modern contemporary. So, when we say contemporary yung design, yun yung parang uso ngayon. Contemporary. Dito muna tayo pupunta sa mini garden. Ayan. So, mini garden lang to. So, dito namin nilalagay yung mga aso namin. Dahil marami kami masyadong mga aso at dito rin nilalagay yung mga ibang isda namin. Wait lang, na-confuse ako. So, kanina, nung pinapakita yung exterior facade, makikita natin, itong pader na ito, ayan o, firewall siya, or mukha siyang firewall. And one characteristic of firewalls ay walang bintana dito sa side na ito. Yon. At isa sa mga rason para magkaroon ng firewall, my dudes, ay pag yung bahay nyo ay sinagad nyo sa property line. So, let's say, itong black na lines, yan yung property lines nyo. Or yan yung boundaries ng inyong lote. Now, pag gusto nyo isagad yung bahay nyo, sa side na to, yan, gusto nyo nakasagad siya dyan, ay dapat itong side na yan, gagawin nyo yan na firewall, my loser. Walang bintana. There you go. Now, it is a good idea na binili na nila itong loteng katabi na ito dahil one of the pinaka-main problema ng firewalls, my dudes, na na-encounter namin ay nagkakaroon ng leak dyan. At ang problema ay pag yung kapitbahay nyo, nag-build din ng bahay directly sa tabi ng bahay nyo, mahirapan na kayo i-waterproof yung firewall na yan pag nilagyan din nila ng isa pang firewall sa tabi niyan. So, ayan yung ating labas ng bahay. So, 3 floors. Meron tayong 3 floors. Pero hindi pa yan tapos kasi magpapalagay pa tayo ng rooftop. Hindi ko pa alam kung kailan sisimulan kasi medyo matrabaho kapag magpapagawa tayo ng rooftop dahil talagang sisirain ulit yung 3rd floor natin. So, I gotta commend yung kanilang balcony fascia or itong parang pinakamukha ng kanilang balcony. Ang linis, my dudes. So one of the downsides ng dark paints, especially yung black, ay halatang-halata niyo yung imperfections. Now dito, not sure kung sa video lang or what, pero malinis, diretsong-diretso yung linya at flat na flat yung fascia ng kanyang balcony, which is actually a good sign nung craftsmanship nung bahay ay pag perfect yung ganito palang klase na detalye ay most likely high quality yung pagkagawa ng the rest of the bahay. At kayo ay pumasok na sa aking munting tahanan. Open below. Very nice. So, one thing na napansin ko and most likely maraming makakapansin ito, my dudes, ay pagkapasok pa lang ng entrance, may kita na natin yung hagdanan. And marami nagsasabi, malas daw ito. And one of the reasons kung bakit malas ito ay dahil sa feng shui. So, according sa mga feng shui masters and feng shui books na nababasa ko ay ang mangyayari pag yung hagdanan nyo directly nakatapat sa exit or entrance ng inyong bahay ay yung energy, dire-diretso lang daw siya. So, hindi siya makakaikot pa sa bahay nyo, something like that. One way para maiwasan yung malas na ganito ay maglalagay kayo ng something to break the flow of energy. It's either maglalagay kayo ng carpet sa harap ng hagdan bago umakyat, makalilito yung chi. Oh, may carpet, ikot muna ako dito. Or pwede kayo maglagay din daw ng something crystal. Siguro may chandelier in front of your stairs para ma-distract yung chi. Pagpasok, oh, chandelier, wow. Ikot muna yata ako dito sa first floor. And bam! Malas avoided. Fernandez. So, feeling ko dito siya bagay. Okay, ito naman tayo sa aking mini jacuzzi area. So, ito yung view ko kapag nasa office ako. Kapag may naghihintay din sa akin or ako kapag gusto kong magmuni-muni, andito ako. Kasi ayan, tapat na naman natin ang ating malaking bond. So, I do not want to be one of those guys na itong air na ito or itong parang tubigan na ito, tawag niyo ang Sachna mini jacuzzi, pero technically hot tub yung tawag dito. Jacuzzi is a brand name. Kumbaga sa
toothpaste, Colgate. So, ang brand na Jacuzzi ay isa sa mga brands na dumaan sa tinatawag natin na genericization or parang na genericized na siya. Anyway, speaking of brands, pipes, Moldex. At isa sa mga trusted brands na available sa market ay ang Moldex Orange na unang nakapag-patent ng air and watertight seals para sa clean-outs at P-traps para iwas tagas ng amoy at iwas bintang sayo na nasobrahan ka sa kakain mo ng kamote at beans. If you know what I mean. Now, ang common na problema sa kitchens or toilets or downspouts ay pag may bara. Hindi nyo na mabuksan yung clean out or yung P-trap caps. So, sinolve ng Moldex ang problema na to by having smooth and precise na threads dito sa caps nila para madali siya ma-unscrew. And not just that, pati na rin yung loob ng pipes at fittings nila very smooth para ma-avoid ang debris buildup kung saan nagsisimula yung clog. And you know what they say, kung saan may kidlat, there's clog. 3 hours ko inisip yung joke na yun. Wow. Anyway, pipes ang isa sa mga bagay na hindi mo dapat aalalahanin. And super hassle i-troubleshoot pag sa pipes ka nagka-problema. So look for trusted brands like Moldex na #1 pipe manufacturer sa Pilipinas na almost 60 years na gumagawa ng premium at durable pipes. So kung tumagal ang Moldex ng ganito, most likely tatagal din ang tubo ng buhay mo. Tayo dito sa baba ng ating hagdan. Pagkababa ng ating hagdan, meron na naman mga halaman. Yes, may mga halaman na jade naman plants. doon. Okay. At may makikita kayong mga bonsai. Imbis na bumili ako ng bag, bonsai ang binibili ko. Ewan ko kasi Ang akala ko dati, my dude's common misconception ay yung mga bonsai, akala ko parang tree sila na may dwarfism, pero no. Ordinary tree yung mga bonsai, my dudes, na tinrim at hinulma para magmukhang miniature tree. So, hindi sila tree na may genetic defect. Normal trees lang sila. ayan, ang ganda ng chandelier natin sa taas. Ayan, ito yung sa 3rd floor natin. At kita nyo to, pinasadya ko rin to. Ito ay mahogany tree at sila Arj, yung stylist ko yung nag-decide kung paano gagawin dito sa bahay na to. Very Yan. Gusto ko kasi laging parang kalmang ira. Laging may ganyan nagpe-play dito to tuwing umaga. Para kapag papasok ako ng work or may gagawin ako, maganda na yung mood ko. Smooth jazz. So, fun fact, my dudes, yung smooth jazz ay kadalasan music na ginagamit sa mga coffee shops or mga lobby ng hotel dahil nire-reduce nito yung stress at anxiety natin. Because according to some studies, inactivate ng jazz yung alpha at delta brainwaves natin that, helps us reduce stress at anxiety. So, yun yung kadalasan effect ng jazz music aside from, medyo walang lyrics. Di ka masistress. Isipin yung lyrics kung tungkol ba sa jowa ito or sa nawawalang aso. So yeah, music na walang lyrics tend to be more relaxing kumpara sa merong lyrics. And also, ang jazz as a form of music ay free-flowing. So wala siyang talagang mga notes na sinusundan. Minsan kahit nga wala sa tono. Jazz. Di ko alam, my notes. Kulang pa yan kasi sobrang dami talaga. Ayan, makikita nyo dito. Open ko na tong isang kwarto ni Dodot. Andyan naman yan siya. Alam nyo kung ba tayo pumunta dito? Kasi nandito isa kong closet dahil hindi kasya sa closet ko. Asan? Secret closet ang tawag dito. Don't tell me. Pag inopen ko ang lamig. Ayan. Ito yung secret closet ko. Ayan, so nandito yung mga sleepers ko. Ayan, That's pretty cool, my dudes. So I'm not gonna lie, I saw that a mile away. Kadalasan ginagawa na to, my dudes eh. Tinatago yung pintuan sa mga WPC or mga slatted na walls. Madali nga naman itago ito dyan. But all in all, maganda yung pagkaka-apply nila dito ng kanilang hidden door. It looks classy. ito yung secret closet ko. Ayan, so nandito yung mga sleepers ko. Ayan, sama-sama na yan siya. At saka yung mga damit ko. Nandito na rin yan. Mini closet lang yan siya. Ganyan. So, Usually, pag yung mga walk-in closet tulad nito ay meron na tayong pintuan, papasok dyan. I usually recommend na hindi na kayo maglalagay ng mga cabinet doors na tulad nito. Mas lalo ito glass. Kasi once na binuksan nyo na yan, kikipot mas lalo itong open space mo or itong parang pinakapasilyo ng walk-in closet. Anong purpose nung mga glass doors is to keep the dust away, pero dahil nga air condition na itong room na to ay very minimal na yung dust dyan. So they could opt for open cabinetries dito. floor. Again, ang theme ng house ko, modern Japanese industrial house. Okay, pagdating mo Ang daming theme, my dude. So, once na lumagpas na kayo sa dalawang theme, ang tawag na sa pinaka-overall aesthetic ng bahay nyo ay
eclectic or halo-halo na siya. It's like a social way to say halo-halo. So, dalawa po yung angels ko sa bahay na nagluluto para po sa amin. And wood po ito, lahat po ito is acacia wood. No. Kasi gusto ko maging, ewan ko, para magandang investment yung kitchen kasi kailangan natin palagi ng food. Gusto ko yung gumagawa ng pagkain namin ay komportable na magluto. So, Tama. dito yung mga hindi masyado. Very unusual itong kitchen ni Ma'am Sach na. One ay kanilang countertops, gawa siya sa acacia. And usually, hindi nire-recommend na gumamit kayo ng gandong klaseng material for countertops dahil nga diyan kayo nagcha-chop at pwedeng magasgas yung inyong kahoy easily pag hindi iningatan. Now, there are ways to combat gasgasizations. Pwede nyong patungan ito ng mga food grade na resins para hindi basta-basta magagasgas yung kahoy nyo. Yung magagasgas ay yung top coat na resin muna and then pwede nyong every year tatop coatan nyo lang ng panibago yon to maintain it. Now, titignan natin yung kanto ng kanyang countertop ay hindi siya diretsong-diretso. Live edge yung tawag dito, may dudes, ng ganitong klase na kung ano itsura ng buhay na puno, yung curves niya ay pag natabas siya, yun na yung gagamitin dyan. Hindi na i-refine yung edge masyado. Live edge. Now, balik tayo dun sa countertop na kahoy, my dudes. Maliban dun sa top coat na resin ay dapat bago siya matop coatan, applyan nyo ito ng sanding sealer. Dahil pag hindi nyo nilagyan ng sanding sealer yan, onting moisture lang na pumasok dito sa kanto ng inyong lababo ay pwedeng magsimula ng rot or pagkabulok nitong countertop na ito. Lalo na pag hindi siya properly kiln dried. And one of the advantages din ng lalagyan nyo ito ng sealer ay ma-avoid nyo rin yung pagtira dyan ng anay at mga bukbok. Oh. Marinig na naman ang Master jazz bedroom, music very nice. ng aking bahay, ng aking kwarto. Pakinggan nyo. Diba? Rinig nyo? Pause mo muna natin yan. Okay, so ito na yung aming kwarto. Again ha, hindi po sobrang laki yung kwarto ko. Gusto ko ganito lang talaga siya. Ayoko ng sobrang laking kwarto na malaukada. Gusto ko yung, alam mo yon yung parang, ano kasi ako gusto ko yung feeling ko safe and secured lang ako. Ganun lang yung feeling. So, I like the bed na ginamit nila dito. Mukha siyang floating bed. Ayan, no? Meron siyang underlighting, giving it the illusion na lumulutang yung kanilang bed frame. Kung titignan natin dito sa bandang headboard ay meron silang, I'm guessing, hindi ito totoong bato, my dudes, kasi that's a big no-no na lalagyan nyo ng malalaking stone cladding on top of your headboard. Because yung feeling nun ay habang natutulog ka, parang medyo uneasy ka kasi na-imagine mo, baka malaglag yung bato. So, instead of using actual stone dito, most likely, gumamit sila ng MCM or what we call modified clay material. So, para siyang bendable na material na manipis lang and lightweight na stone simulation. So, mukha siyang bato, but it's actually modified clay material. And it is perfect for these sorts of scenarios. Ito naman, pinaka-last na natin is itong aming labas ng kwarto. Ayan. So, dito naman is, kapag ayaw na namin it sa loob ng looks kwarto namin, nice. labas lang kami dito. Ayan, nakagrass yan siya. Ito na yung pinakamaraming bonsai talaga. Bonsai number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, number 6, number 7, number 8. Ilan pa? 8. Ito pa, 9, 10? 10 Daming bonsai. bonsai. Yun nandito. 10 bonsai yun nandito. Now, not gonna lie, ang ganda nitong kanilang balkonahe, my dudes. And this is a good choice na hindi sila nag-actual na grass dito kasi madugo maglagay ng actual na grass sa balcony, my dudes. It requires multiple substrates. Tapos, dapat meron kayong proper filtration system din. And then, dapat maganda rin yung drainage para hindi magpuputik dun sa balkonahe. So, by using artificial turf na grass, ay may iwasan na lahat ng sakit na ulo na yon. Yung nga lang, ang problem with artificial grass or turf, in 3 to 5 years, kadalasan kailangan nyo palitan ito kasi 1, pag madalas maarawan yan, kukupas ito. And 2, pag madalas yung nadadaanan yan at hindi ganun ka-high quality yung nabili yung turf, ay napapanot yung inyong artificial grass. And eventually, wala nang matitira kundi yung plastic na undermatting niya. But it's still miles ahead kumpara sa actual na grass ang ilalagay nyo dito. Yun, 1 week pa lang na napakapakan nyo yung actual na grass, panat na agad yun. Anyway, with that being said, my dudes, do not forget to like and share this video with your friends kung ayaw nyong mapanot ng maaga yung kilikili nyo.